Patay ang isang nanay sa Sariaya, Quezon matapos paluin ang pala sa ulo ng kanya mismong anak. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente habang natutulog sa kanilang bahay ang biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklara na ring dead on arrival kalaunan. Nahuli na ang suspect na ayon sa pulisya may kondisyon umano sa pag-iisip. Patuloy pa ang sinasagawang investigasyon. Hinihimok ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na magpasa ng ordinansa kontra sa mga sala-salabat na kawad o spaghetti wires. Napagkasunduan yan sa pulong ng Metro Manila Council at ng MMDA kanina. Suportado ito ng mga mayor na bumubuo ng konseho, lalo't pinayagan naman daw ang mga lokal na pamahalaan na i-regulate ang pagkakabit ng mga distribution lines. Ipinunto ng MMDA sa pulong na may mga pagkakataong nagdulot ng traffic ang mga bumagsak na poste dahil sa sala-salabat na kable. Napagkasunduan ding magkaroon muna ng information drive bago tanggalin ang mga sala-salabat na kable. Inanunsyo ng US National Security Council na patay na ang nawawalang Pinoy na tripulante ng barkong kinugkob ng grupong Houthi sa Greece. Pero wala pang kumpirmasyon kaugnay niyan ang Department of Foreign Affairs na magsasagawa pa ng search operations. Nakatutok si Mark Salazar. Ilang araw matapos ang pag-atake ng grupong Houthi sa MV Tutor sa Red Sea sa bahagi ng Greece noong June 12. Masaya nang nakauwi kahapon sa kanilang pamilya ang 21 crew ng barko. Ang ika-22 Filipino crew ng MV Tutor na nawala sa gitna ng terror attack, pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. Ang sakit na sa dibdib na hihirapan na ako. Kung ano talaga, mahirap kumain, ang hirap matulog. Kasi lagi wala akong tigil sa pananalangin na makasurvive ang kapatid ko. Pero sa nangyayari, ang bagal-bagal nila. Kaya nga, nung naano ko ang news na ang 21 crew ay nasa Pilipinas na ang sama-sama ng loob ko. Na-rescue na sila tapos yung kapatid ko doon parang wala pang ginagawa. Ayon kay US National Security Council spokesperson John Kirby, patay na aniya ang nawawalang tripulante. Balitang mahirap tanggapin ng pamilya. Hindi pa kasi wala pang pinapakita sa amin pero syempre may pangambanan, may takot na. Ang ating Department of Foreign Affairs wala raw kumpirmasyon kaugnay sa balitang ito, lalo't wala naman silang nakikitang bangkay. Sabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na kasalukuyang nasa Greece, nakikipag-ugnayan ang ating ambassador sa Greece sa may-ari ng MV Tutor na nangakong magsasagawa ng search operation oras na maidaong sa ligtas na lugar ang barko. Sabi pa ni De Vega, hindi sila nawawalan ng pag-asa at patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamilya ng nawawalang seafarer. Ikinasasama ng loob ng pamilya ng missing crew na wala raw nagsabi sa kanila na nawawala ang kanilang kaanak at wala rin daw silang mapagkunan ng update sa paghahanap sa kanilang kaanak. Binukas ng pamangkin ko yung Facebook ng daddy niya. Doon niya na-find out na may group chat ang mga kasamahan niya sa barko na nandoon na nila inaano na sa group chat na yun, may inahanap na nila ang kapatid ko. Tinanong ng pamangkin ko, ilan ang second engineer sa barko? Sinabi nila isa lang. So sinabi ng pamangkin ko, daddy ko yun. Pumunta ang pamangkin ko sa opisina ng kapatid ko, parang inignore lang sila. Ang unang ginawa sa kanila is pinapunta sa casualty. Tapos tinanong pa daw sila kung saan nila nalaman. So umuwi ang pamangkin ko. Sa OWA raw sumusubok ang pamilyang makakuha ng balita sa ginagawang search operation. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, maghihintay sila ng gabay mula sa DFA para matiyak ang tulong na ipapaabot sa pamilya ng nawawalang tripulante. Pagdating doon sa details, hindi kami authorized for DFA matters eh. Kung ginagawa na namin, kung ano yung tutulungan namin. Kagaya niya, kunyari may dumating, sasabihin ng DFA, pwede naman tulungan ito sa ganito, sa ganyan. Okay na kami ron. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. May ilang pagbabagong ipatutupad sa Wata Wata Festival simula Lunes, June 24. Ayon sa lokal na pamahalaan ng San Juan, mula sa 50 fire trucks doon na nakilahok sa basaan,
Tatlo na lamang ang papayagan ngayong taon bilang pagtitipid sa supply ng tubig. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 lamang ng tanghali ang basaan. Bukod sa maigpit na pagbabantay sa trapiko, titiyakin din daw ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng daraan o sino mang makikiisa sa selebrasyon. Maigpit ding paalala, bawal gumamit ng maruming tubig para po sa basaan. May tapyas singil muna sa kuryente ngayong Hunyo dahil sa isang utos ng ERC sa Hulyo, Agosto at Setyembre na ipapataw ang dapat sanay dagdag singil sa generation charge. Yan po ang aking tinutukan. Mahigit 6,000 piso noong Marso, mahigit 7,000 piso noong Abril, at pagdating ng Mayo, biglang akyat sa mahigit 9,000 piso. Ganyan daw ang magkakasunod na pagtaas ng bill ni Tonyo sa Meralco. Gustuhin man daw niyang magbawas ng konsumo, may karinderya siyang kinakailangang gamitan ng maraming electrical appliance. Pagbukas sa envelope, manlulumo ka talaga eh. Hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng pambayad mo. Hindi pwedeng magtipid kasi yung mga customer namin naman ng kawawa. Kaya malaking ginhawa raw ang balitang magbababa ng singil sa kuryente ang Meralco ngayong Hunyo sa halip na magtataas ngayong buwan. Ang pagbawi ng Meralco sa una nitong anunsyong pagtataas na 64 centavos kada kilowatt-hour ay alinsunod sa utos ng Energy Regulatory Commission sa lahat ng distribution utilities at electric cooperatives na utay-utayin ang koleksyon ng mga bayarin sa wholesale electricity spot market o WESM charges sa loob ng 4 na buwan. Bumaba ang rate ngayong buwan ng halos 2 piso. To be exact, it's 1 peso and 96 centavos per kilowatt-hour. Kaya papatak na lang sa 9 pesos at 45 centavos ang rate kada kilowatt-hour mula sa 11 pesos and 41 centavos kada kilowatt-hour noong Mayo para sa pangkaraniwang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Katumbas ito nangaabot sa 392 pesos na bawas singil sa kuryente ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. Pero hindi rin daw dapat masyadong magpakakampante ang mga Meralco customers sa kanilang konsumo dahil ngayon pa lang may abiso na ang Meralco. Meron tayong aabangang upward adjustment sa July, August at saka September. Ito ay dahil sa deferred cost na may additional 77 centavos per kilowatt-hour na magdadagdag po sa generation charge sa susunod na 3 buwan. Pero sa generation charge pa lang daw ang 77 centavos na ito. Kailangan pa rin daw hintayin ang aktual na dagdag singil sa susunod na 3 buwan. Kaya si Tonyo muli na namang nangangamba. Parang nakakatakot din kasi parang wala rin nangyari. Parang ginood vibes ka lang na ito, pag maliit. Pero in the long run, talo ka pa rin kasi babawiin din nila eh. Usually, nagte-taper off na lalo pag dineclare na yung tinatawag na rainy season. Hopefully, with lower consumption patterns, ang impact naman din nun sa overall bills ng customers, baka naman kahit papano ma-offset. Humihingi naman ang Meralco ng pangunawa sa mga customers sa delay sa paglalabas ng bill dahil kailangan pa raw nilang ayusin ito alinsunod sa utos ng ERC. Magkakaroon din naman daw ng adjustment sa due date para mabigyan ang mga customer ng sapat na panahon para magbayad. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Mahigit 2,000 posisyon sa mga ospital at pasilidad ng Health Department ang alok sa anniversary job fair ng Kagawaran. At hindi lang ito para sa medical position. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagsimula na ang job fair ng Department of Health sa buong bansa. 2,600 na posisyon ang pwedeng applyan sa mga DOH hospital at medical facilities sa iba't ibang rehiyon. Naghahanap ang DOH ng mga doktor, nurse, dentista, medical technologist, psychologist at iba pa. Kahit wala sa medical field, pwedeng magkatrabaho. Hanap rin nila ang ilang engineer, information officer, administrative aid, at computer maintenance technologies at iba pa. Nationwide to. So, yun po sa ating mga ibang lugar sa Pilipinas, punta po tayo sa mga pinakamalapit na DOH Centers for Health Development at yung ating mga DOH hospitals. Napakalawak ng salary grade. Ibig sabihin, from entry level up to executive, meron tayong mga vacant positions. Sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila, nakilala namin si Julian na naghahanap ng trabaho bilang medical technician.
Currently po kasi konti lang po yung job opening online. And naisipan ko po na siguro mas mapapadali po if mag-on-site po, and magandang opportunity din po to kasi makikita nyo po kung saan po yung mga available na mga hospitals and government facilities na may job opening po, kung ano po yung hinahanap nyo trabaho po or kung ano pong profession kayo nabibilang. Si Glazel naman, pag-graduate pa lang pero nagtungo na sa job fair. Naging GAP din po ako dito sa DOH and then naging intern po ako. So may mga knowledge na din po akong nakuha sa kanila. So itatry ko pong mag-apply, nagbabaka sakali lang po. Nag-job hunting din ang katatapos lang ng senior high na si Matthew. To help na rin sa aking family or sa aking mga loved ones, I don't want to be a burden to them. Ang job fair na bahagi ng pagdiriwang ng 126th anniversary ng DOH ay magaganap hanggang June 20. Sa mga interesado mag-apply, bisitahin lang ang social media page ng DOH para sa karagdagang detalye. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Unbothered primetime queen si Marian Rivera kahit puro putik, mga pasa at sugat ang kanyang look sa pagbibidahang Cinemalaya film na Balota. Ang kanyang mga sinuong para daw mabigyang hustisya ang kanyang role, ichichika ni Aubrey Carampel. Lalong sumikat sa pagiging madungis na si Marimar noong 2007. Alam mo, Pulgoso, gusto ko na makita ang papa. Bago naging glamorosang si Belia Aldama. Ngayon, higit pa sa putik ang bumalot kay Marian Rivera sa latest niyang role, kung saan tad-tad din siya ng pasa at sugat. Silip ito sa kanyang look para sa pelikulang Balota, kung saan napasabak siya sa mga stunt. Katunayan, sa mismong shoot ay totoong pasa at sugat ang tinamo niya para bigyang hustisya ang role ng isang gurong bantay sa eleksyon. Sa kabila niyan, na-enjoy ni Marian ang first time na pagbida sa isang Cinemalaya entry na isa sa kanyang bucket list. Wala akong bukang bibig nung ginagawa ko siya kay Dong. Ito yata yung pelikula na hindi ko inisip yung itsura ko kasi ito yung first time kong gampanan na no makeup. May mga wordings na ginagamit ko dito na hindi ko nagagamit sa mga real life, pati sa, alam mo yun, sa mga soap opera. Proud din siya sa kwentong isinulat at binuhay sa screen ng direksyon ni Kip Oybanda at produced by GMA Pictures and GMA Entertainment Group. Ito yung sinasabi ko, ang sarap gumawa ng pelikula na at the end of the movie, may matututunan ka. Ipalalabas ito sa 2024 Cinemalaya Independent Film Festival sa August na birthday month ni Marian. Ang wish niya ay makapag-iwan ito ng mahalagang aral at inspirasyon sa mga makakapanood. Ito yung sinasabi natin na sa bawat Pilipino, mahalaga kung sinong gusto mo para sa future mo, ng pamilya mo, lalo ng mga anak mo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.